Hello, hello, Gemini Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong mid-March reading. Kaya ano pong mga karagdagang impormasyon na naghihintay para sa inyo ngayong buwan na ito. So mga mahal kong Gemini, let's begin. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay po natin kay Gemini ang mga mensaheng dapat nilang malaman para sa buwan na ito. In your overall energy, meron po kayong the Hermit card. In the area of what you need to practice more, meron po kayong the Two of Pentacles. In the area of what you need to hold on to, meron po kayong the Four of Wands. In the area of what you need to remove sa buhay mo, meron kang the Page of Pentacles. In the area of what you need to expect na aasahan mong darating this time, wow, 10 of Pentacles. I-claim mo na to para sa iyo to, napakaganda. In the area of what you need to fix, ano yung mga dapat mong ayusin, meron kang the Three of Swords. Beautiful. In your good things, mga magagandang bagay na darating, meron kang the Knight of Pentacles. Lovely. In your divine messages, meron po kayong the Judgment card. At ang mensahe po mula sa inyong future self, ito po ang kanyang gustong sabihin sa iyo. Mamaya basahin natin 'yan sa dulo ng iyong reading. But first, mga mahal kong Gemini, thank you po muna sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads at saka po sa mga nag-like and comment. Malaking tulong po yan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Eight of Pentacles. This mid-March, tinatawag po kayo Gemini ng iyong spirit guides to continue cultivating, continue working for the things na alam mong kaya mong ipanalo. Kung trabaho man ito, project, or activity, or negosyo, alam ko talagang pagod ka na dyan, naglalaan ka ng maraming oras, and minsan kina-question mo ang sarili mo kung kaya mo pa ba, o kung ikaw ba talaga ang best person dyan. Tinatawag ka ng iyong spirit guides to not doubt yourself. Okay? Meron kang skills, meron kang kakayanan na kaya mo i-display sa ibang tao. Kaya mo ipakita sa kanila na you have what it takes para maging bihasa, para maging matagumpay at para manalo dyan sa larangan na pinapasok mo. Kaya mo yan. This time will be very, very rewarding para sa'yo. Narinig ko na kung ano man tong tinatrabaho mo, it will be fruitful for you and the outcome will be in your favor. So congrats po. I-claim mo na yan para sa'yo yan. Okay? In your core energy, meron kang the Hermit card. Alam mo, Gemini, sinasabi dito ng iyong spirit guides, panahon na para pagningningin mo ang sarili mo. No? You've been isolating for so long. Meron kang mga tinatago sa ibang tao, ayaw mo ipakita yung husay mo, ayaw mong sabihin yung suggestion mo or yung idea mo. Meron kang ginagawang project ngayon pero tinatago mo lang, ayaw mong sabihin sa iba or ayaw mong malaman nila kasi iniisip mo lagi kapag maraming nakakaalam, napupurnada or nahihirapan ka, kaya mas kinikimkim mo o tinatago mo. Hermit card's all about you finding the right way or finding answers pagdating sa yung mga pinagkatrabahuhan. Alam ko naghahanap ka talaga ng solid na panghahawakan this time. Many of you are trying to find work. Many of you are trying to find a permanent and solid and stable job. At ramdam ko dito yung matagal mong paghahanap or matagal mong pag-iisip kung akin ba talaga to, kukunin ko ba talaga to, dito ba talaga ako tatagal, ganyan. So, marami kang questions. And now, your spirit guides are telling you to let yourself shine. Do not doubt yourself. Pag alam mong ito na yung para sa'yo, grab it, alagaan, take it, do everything that you can para mapanatili mo siya sa life mo. And wala ka na daw panahon ngayon para maging mahiyain pa, Gemini. Do not be so ashamed
of yourself, of what you're doing. Ipagmalaki mo yung kaya mo para ito'y umangat na at mag-develop into something big. Tantanan mo na daw, Gemini, ang pagiging mahiyain this time. Shine and you will get what's yours. Okay? Napakahalaga niyan. So, Gemini, tanungin kita ngayon, ano ba tong tinatrabaho mo na gusto mo nang mag-shine? Gusto mo nang mag-come out of your shell? Gusto mo nang kumawala sa pagiging isolated or puro pangamba, no? So, i-comment mo sa baba kung ano ba tong mga pangarap mong gusto mong matrabaho, na ma-accomplish agad-agad. Comment down below, i-manifest natin yan. It will come true para sa'yo. Okay? In the area of what you need to practice more, meron kang the Two of Pentacles. Sabi dito, kailangan mong balansehin ang oras mo at ang schedule mo sa dinami-dami-dami na mga obligasyon. Okay? You are trying to balance things out. Baka naman daw nakatutok ka lang sa isang bagay, nakakalimutan mo na yung iba pang bagay sa buhay. Example, you've been very, very busy with work. Diba? Well, alam ko naman workaholic ka, masipag ka, dedicated ka. Pero baka mamaya nakalimutan mo na pala yung mga anak mo, baka hindi mo na nakikita yung kanilang ginagawa, wala lang supervision. So make sure na may balance ka doon. May time ka for work and then may time ka pa to supervise your kids. Ganyan. O kaya, puro ka sub-sub sa trabaho, pero wala ka ng time to take care of yourself. So matulog ka naman, kumain ng tama, sa tamang oras, o kaya maglibang for your betterment, ganyan, para makahinga ka. So, panatilihin mo daw, balansehin ngayon ang buhay. Hindi nakatutok ka lang sa isa or sinosobrahan mo yung attention sa isa. Dapat lahat yan nabibigyan mo ng pagkakataon na maayos or mahawakan man lang. And then, learn to say no na daw, Gemini, sa mga bagay na hindi mo na kayang panghawakan dahil punong-puno na yung kamay mo. Okay? You've been balancing a lot of things. So para ang hirap-hirap na daw tumanggap pa ng bagong bagay. Kasi nga baka maguluhan ka pa, mabigatan, madagdagan yung burden, no? So make sure na dapat ngayon meron ka ng lakas ng loob to say no kapag hindi mo na kaya. Okay? So mga Gemini, ano pong birthday ninyo? Comment down below, month, date, and year para makuha mo personal, unique sa'yo yung frequency ng energy this time. Okay? In the area of what you need to hold on to, meron po kayong the Four of Wands. Kapitan mo yung stable family life. Okay? Kailangan daw ngayong buwan na ito ay stable ang pampamilya dahil yung pag-ulan ng biyaya for the family ay talaga namang dire-diretso. Both cards are telling me family legacy, family stability, or family security, ganyan. Kung ito man ay tumutukoy sa inyong bahay or negosyo o di kaya ay mga mana or property sa talaga namang balak ng paghati-hatian, kayo po'y pinapayuhan na kapitan yung relasyon, yung tibay ng ugnayan kaysa maging tama o kaysa maging righteous, kumbaga. So learn to be with your family this time. Matutong makibagay, makisama, umunawa, umintindi, magpasensya, at paratilihing matibay, matatag ang samahan ninyong lahat. Okay? Kayo rin po'y pinapayuhan to kapitan mo rin ngayon, Gemini, yung goal mo. And your family will be there with you. Okay? Nakita ko dito na kapag nagkakaintindihan kayong lahat, tulungan kayo eh. At saka lumalakas ang loob mo na abutin yung milestone. Meron kang goal ngayon. Ano ba tong goal mo, Gemini, this month na gusto mong matumbok? Meron kang tina-target ngayon, ramdam ko na isang matinding goal. And meron kang kaba, meron kang takot kung kaya mo bang magawa or kaya mo bang ma-accomplish. So, you need to find the right people in your life para suportahan ka, para pataasin yung moral mo at ilaban mo to hanggang dulo. Because nakita ko dito, aasahan mo yung celebration. Narinig ko may announcement. May magandang sagot or magandang resulta in your favor. So congrats po. I-claim mo na yan para sa iyo yan. In the area of what you need to remove in your life, you have the Page of Pentacles. Alam mo, narinig ko dito, meron ka daw bagong bagay na pinaprioritize pero yung bagong bagay na yan nakakaharang sa totoong job mo
o totoong dapat mong pinagtatrabahuhan. I don't know why. Example, you're very, very busy with your work. Paperwork, halimbawa, tina-type mo sa computer, mga 100 pages, ang dami, di ba? Tapos bigla-bigla may nag-alok sa'yo ng um, manood ng Korean novela. So, ang ginawa mo, prioritize mo yung panonood ng Korean novela kaysa asikasuhin yung work mo. So, medyo parang tagilid, di ba? Nagpapasok ka ng isang bagong bagay sa buhay mo na nakasira sa routine mo o nakasira sa diskarte mo na dapat ipag-focusan mo na lamang ito, di ba? So now, kayo po yung pinapayuhan ng yung spirit guides to be really receptive in what you want to embrace sa buhay mo this month, okay? Hindi lahat ng bagay na nag-aalok or mga bagong pintuan or mga bagong pagkakataon ay dapat papasukin. Kasi nakita ko dito na if you could just balance things out, magugulo ka pa pag tinanggap mo ito eh. Halimbawa, busy ka na rin sa work, no? May trabaho ka sa araw, mayroon ka pang negosyo. Tapos, inalok ka ni Kapitan para maging punong abala sa isang community-based party. Ikaw daw ang organizer, ganyan. Eh, sobrang busy mo na nga. Ang dami-dami mo ng hawak. Tatanggapin mo pa ba to? No? So, sabi niya, learn to be discerning. Kailangan makita mo kung ano yung mga priorities natin at kung ano yung mga dapat nating pahalagahan at huwag tayong basta-basta na lang tumanggap ng mga bagay na hindi natin kaya na. Okay? Para hindi masira itong flow na ito. Okay? In the area of what you need to expect this time, meron kang 10 of Pentacles. Talaga namang raining money, abundance ito. Nakikita ko prosperity, happiness, panalo. Narinig ko panalo, talaga namang a very, very happy family news ang darating sa inyo. Long-term stability, long-term security para sa pamilya. Example, yung bahay na benta na, hatian na kayo sa pera, o kaya naaprobahan yung loan, kaya makakabili na ng bagong bahay, o kaya yung may family member nag-graduate na sa school. I don't know why nakakita ko ng isang nanay na kahit may edad na siya, nag-aral, parang ganun. I don't know why. May family member ka bang ganun na kahit may edad na nakagraduate ng college, parang ganyan. So, congrats. Or, you're now reaching a milestone. Meron sa inyo nakatanggap ng bagong trabaho, natanggap sa bagong pagkakakitaan, ganyan. And parang ito yung bubuo ng stable family moving forward. So, congrats po. So, reaching that milestone will give you long-term money, secured opportunity. So, congrats ha. Kung meron man kayong hatian sa mga mana or family issue about properties, panahon daw to para plantsahin, pag-usapan, wag sukuan, tiyagain para matapos na. Kung ito man po ay new chance for a new job, new negosyo, or talagang pampamilyang talagang long-lasting effect, sabi dito, wag mong i-take for granted. Dapat araw-araw kang papasok, araw-araw kang mag-aasikaso para madali mo marating yung goal na gusto mong tumbukin with this opportunity. Uulanin ka ng biyaya ngayon. Biyayang hindi lang para today, hindi lang para bukas, kung hindi pang matagalan. So congrats. Kayang-kaya mo yan, para sa'yo yan. I-claim mo to, it will be yours. Okay? In your what you need to fix. Alam mo, kailangan mo daw asikasuhin, trabahuhin, ayusin sa buhay mo ay pag-move on. Nanggaling ka sa isang heartbreak or rejection or disappointment in life. Maybe yan ang rason kaya parang feeling mo naliligaw ka at hinahanap mo ulit ang sarili mo or hinahanap mo ulit yung para sa'yo. And you feel like bakit nangyari sa akin to? Anong dahilan? Wala naman akong ginawang mali pero bakit sa akin to nangyari? You have a lot of questions. And your spirit guides are telling you to find your passion, to find what makes you busy, what makes you active this time and productive, no? Magkaroon ka ng lakas sa loob na gawing abala ang sarili mo para unti-unti makalimutan mo itong pain na ito. Learn to move on. And in moving on, doon mo talaga makikita yung para sa'yo. Huwag ka mag-alala, babalik pa rin ang balanse ng buhay mo and you will now see the value of things in your life. At hindi mo na muna hahayaan na magpapasok ng mga bagong bagay, lalo't higit naghihilom ka pa.
So now, namnamin mo yung healing phase and rebuild yourself again. Lahat ng tanong naman ay masasagot in the future. And now, magpakabisi ka muna sa iyong mga passion, trabaho na magpapaunlad ng iyong kaching-kaching. Okay? Doon ka daw muna mag-focus. In your fortune or good things, meron kang miracles. Wow! Expect the wonders to emerge. Maniwala ka daw sa mga milagro. It will give you something better soon. Kaya kumapit ka sa buhay mo, wag mong sukuan, may milagrong parating. Okay? Especially here, in your good things area, meron kang the Knight of Pentacles. Narinig ko dito, nagkaroon ka ng mga pag-antala before parang meron ka mga ginagawa tapos walang nangyayari, parang feeling mo stuck ka, ang daming aberya, ang daming pagkaantala or delays, no? And now, sa good things mo, sinasabi dito ng iyong spirit guides, you will have the courage this time para makasugsog na or makatulay na paabante sa ginagawa mo. Kung meron mga nakabinbin at hindi gumagalaw, gagalaw na yan. Kung dati parang wala kang balita pero ngayon may development na, may resulta na, may nangyayari na, umaandar na. So, kung ano man itong nilalakad mo ngayon, Gemini, this is a confirmation na aandar na at papabor sa'yo yung magandang kilos ng inaasikaso mo. Hindi ka na mabuburyong, di katulad dati na parang ano ba yan, ang tagal, ang hirap naman. Do not worry, it will push through, it will be worthwhile para sa'yo at nakakaroon na ng progress and acceleration itong ginagawa mo. Congrats po ha. Continue focusing on this, continue working on it kasi talagang gumaandar na para sa'yo. So, wag mong bitawan, wag mong sukuan, nagsisimula na siyang magkaroon ng pag-andar. Okay? So, continue focusing on that. In your divine messages, meron kang emotions are running high. Halo-halo emosyon mo. Balak mo na mag-quit, pagod ka na pero gusto mo pa rin kumapit. You're very hopeful na marating yung finish line pero marami kang tanong, marami kang takot. You're still feeling the pain and may darating na bagong maganda pero parang sagabal siya sa life mo. So, halo-halo yung emosyon mo at hindi mo alam kung ano yung dapat mong maramdaman at dapat mong gawin. Your spirit guides are telling you to listen to your intuition. You will know what to do. And try na ka muna, isolate ka muna, go out, no? Punta ka sa park, sa beach, kahit sa kwarto mo, yung mga moments of stillness, moments of quietness. Find that para lumiwanag ang isip mo, kumalma ka, at makita mo yung tamang gagawin. Okay? In your divine messages, meron kang the judgment card. Sabi dito, itaas mo sa Diyos lahat ng mga takot mo. Your emotions are really um, burdening you. Napakabigat ng pakiramdam dahil ang daming dapat gawin. Pero sabi dito, magtiwala ka kay God. Everything will be fine. Everything will be sorted out. You just need to surrender to Him. Sabi mo, God, gagawin ko lang to. Kayo na pong bahala. I will do what you want me to do. And kapag ganun, gagaan yung feeling, makikita mo ng maliwanag yung mga potensyal sa buhay, and you will realize na masyado mong dinidibdib lahat-lahat, and magkakaroon ka na ng push or lakas ng loob na tumulay sa mga bagong bagay. Okay? Kayang-kaya mo yan, surrender, and it will be lighter for you. Okay? Outcome mo ito, but first bigyan muna kita ng fortune cards. You have PIN, new job and career. Meron daw po kayong bagong trabaho o bagong pagkakaabalahan. Sabi dito, learn to be discerning, learn to prioritize, and continue balancing your life. Okay? You have money path. A path with money is waiting for you to find it. Yes? Kaching-kaching talaga ito. Congrats po. Liliwanag din ang buhay. Mahigets mo na kung anong direksyon at purpose mo. You have dog far away. A distant friend is thinking of you. Kontakin mo daw tong friend na ito kung sino yung naisip mo bigla, siya yun. Okay? You also have table, hard work ahead. Sabi dito, panahon talaga para sumipag, magpakapagod, maging dedicated sa work because kaching-kaching ang aasahan mo dyan. Okay? Congrats po. Ang outcome ni Gemini for mid-March, ang mensahe po sa inyo ng inyong future self, ayon sa kanya, the Two of Swords. Sabi niya, huy, huwag ka nang matakot mag-decide, huwag ka nang matakot humakbang, at harapin talaga yung para sa'yo. You have searched for so long,
Matagal ka ring naligaw or naghanap ng solusyon or permanenteng bagay sa buhay mo. Pero dahil ngayon nagiging matapang ka na at very very palaban ka na, panahon na para hanapin talaga yung para sa'yo. You have to here. Meron ka pong alignment sa yung higher self. Talaga namang dinadirect ka niya sa tamang landas mo. Inaalis din yung mga mali, inaalis din yung mga panggulo para mas maging malinaw sa iyo yung tamang direksyon at tamang desisyon. So now, open your heart, open your eyes, and make a choice. Meron ka daw dapat piliin para umandar na itong isang bagay at totally makalimot ka na sa past at makapasok ka na sa isang prosperous goal moving forward. Kaya mo yan, and now is the right time for you to be serious pagdating sa iyong choices and decision. Nakikita ko na it will open you to a brand new direction. Okay? So, Gemini, yan po ang inyong mid-March reading. Saan po kayo nakaresonate? Comment lang po kayo sa baba. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Gemini today. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.